Narinig niyo na ba ang balita? Anong balita? Na may mga bagong lilipat dito sa ating bahay. Teritoryo natin to. Na naman, bahay natin to. Hindi ako papayag na makalipat dito ang mga taong yon. Hindi. Nakakagalit. Ang bagong may-ari ng bahay na to ay tagasunod ni... Alam na ninyo kung sino. Hindi kita maintindihan, Demon 3. Tagasunod nino. Walang kwenta ang mga sinasabi mo. Hindi kita mag-gets. Gusto mo bang mamatay? Ikaw ba yung mangmang o ano? Hindi mo ba naintindihan ang ibig mong sabihin? Come on. Hindi ka maintindihan. Sabihin mo na. Oo nga, Demon 3. Itigil mo na yung wala mong kapuluhang sinasabi. Ang dalawang ito napakamangmang. Okay, eto na. Ang bagong may-ari lang naman ng bahay na to ay mga tagasunod ni Yesu Cristo. Shh! Huwag mong sabihin ang pangalang yan. Ayan ang dahilan. Kaya ayaw kong sabihin sa inyo. Napakakulit nyo kasi. Ngayon, anong gagawin natin? Nakakagalit talaga. Wawasakin ko sila. Halika na at ibalita natin to sa ating master na si Satanas. Nasabihin niya sa atin ang dapat natin gawin. Wow! Dad, ito ba ang bagong bahay natin? Yes, sweetie. Nagustuhan mo ba? Yeah, Dad, I love it. What about you, Tanner? Nagustuhan mo ba? I guess so, Dad. What? Seryoso ka? Biro lang, Mom. I love it here. Alright. Well, halika at tingnan natin ang loob, shall we? Brooks, ito ang magiging kwarto ko. Yes. Sure. No problem, little bro. Ang importante, malayo ang kwarto ko sa'yo. Fine. Pwede ko na ring imbitahan sina Jeremiah at Paul para sa sleepover. You're a genius. Yeah, magandang idea yan. Imbitahan ko rin ng mga babae sa youth group natin. Don't forget to invite Rachel and Ashley. Na-miss ko na ang dalawang iyon. What? Akala mo hindi ko alam? Na-crush mo si Ashley? Get lost, Killjoy. Now that everybody is settled, manalangin tayo at magpasalamat sa Ama. Tama ang inyong ama, mga anak. Gumawa tayo ng bilog at manalangin tayo. Yumuko tayo at manalangin. Abba Father, salamat sa iyo. Ibinibigay namin sa iyo ang pinakamataas na karangalan at papuri. Thank you, Lord God, sa pagbibigay mo sa amin ng bagong bahay. Hiling namin na gabayan at ingatan mo kami. Nawa ang banal mong espiritu ang manahan sa tahanang ito. Ang pangalan nawa ni Kristo Jesus ang may taas sa aming mga buhay. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay, children. It's time to go to bed. Good night, Mom, Dad. Good night, son. Good night, Brooks. Good night, Mom, Dad. Good night, Tanner. Good night, Brooks. Good night, sleepyhead. Kinamumuhiyan ko sila. Ang pamilyang ito, ginagawa nilang bangungot ang ating buhay.
kailangan gumawa tayo ng paraan para pahintuin sila. Kailangan gumawa tayo ng paraan para mawasak sila at mapalayas sila rito. Oo, sang-ayon ako. Hey, Brooks. Hi Paul, anong ginagawa mo dito? Nagpunta lang ako dito para ipaalala sa iyo yung pep prayer rally natin bukas. Oh yeah, muntik ko nang makalimutan. Hintayin mo kami sa church foyer mga alas 5 ng hapon. Susunduan ko muna yung mga kapatid kong si Jeremiah at Rachel, pati na rin si Ashley. Okay, I'll be there Paul. If not, iti-text kita. Cool. See you, Brooks. Bye Paul. Iniinis ako ng babaeng yan. Kailangan gawan natin siya ng paraan para sirain siya. Katulad ng hindi ko alam, baliw. Gamitin mo ang utak mo at gumawa ka ng paraan para gambalain siya. Okay, ako na ang bahala sa kanya. Look who's here. Oh, wow. Si Brooks. Babaguhin ko ang aking anyo para lokohin siya. Gagayain ko ang itsura ni Bryce. At ako naman ang gagaya sa mukha ni Amy. Hey, Brooks. Ikaw ba iyan? Oh my Bryce, anong ginagawa mo dito? Well, papunta ako kina Amy ngayon. Birthday niya. Gusto mo bang sumama? Oh, wow. Hindi ko alam Bryce. Papunta ako ngayon sa church pep rally. Inintay na ako ng mga kaibigan ko. Ano? Come on? Brooks. For old sakes. Gaano kadalas mo bang nakikita si Amy? Mula ng 5 taon ka magkaibigan na kayo ni Amy. Isa pa, birthday niya ngayon. I'm sure, matutuwa siya kapag nakita ka niya. Well, hindi ako sigurado, Bryce. Kailang magpaalam muna ako sa parents ko. Oh my gosh, hindi ka pa rin nagbabago. Hindi mo na kailangang sabihin pa sa parents mo ang patungkol dito, di ba? Oh, Brooks, please, kahit minsan naman gumawa ka ng isang bagay na exciting. I mean magpakasaya ka. Have a life, Brooks. Yuhu, Earth the Brooks. Anong masasabi mo, ha? Huwag kang mag-alala at ihahatid kita sa bahay mo ng maaga, okay? Fine. But promise, ihatid mo ako bago mag-alas 7. Don't tell me na may curfew ka. Alright. Tama na, Bryce. Sasama na ako sa'yo. Oh yes, that's my girl. Let's go and have some fun. Nasaan si Amy, Bryce? Akala ko ba pupunta tayo sa birthday party niya? I know. Please, relax ka lang. Darating din siya. Oh, nandito na siya. Oh my, Brooks, ikaw ba yan? Ano ito, Bryce? Amy, bakit ganyan lang ang suot mo? Anong masama sa suot ko? Sabi ni Bruce, birthday mo daw ngayon. At naniwala ka naman? Ikaw pa rin yung Brooks na kilala ko na madaling maloko.
I can't believe na naniwala ka sa akin, Brooks. Hindi ka nakakatawa, Bryce. Hindi ko nagustuhan yung ginawa ninyo sa akin. Pinaglaruan ninyo ako. Come on, Brooks. Loosen up. Napakaseryoso mo naman, you know. At kung nagsabi ako sa'yo ng totoo, sasama ka ba? You know, darn well, na hindi ako sasama sa inyo. Exactly. Come on, Brooks. Inom muna tayo. Iinom? Alam niyo naman na hindi ako umiinom. Well, ngayon, bigla kong naalala kung bakit hindi na tayo magkaibigan dahil sa mga kasinungalingan ninyo at panloloko. Well, thanks but no thanks. Makaalis na nga dito. Teka, Brooks! Well, hindi na naman ito gumana. Hindi pa kami tapos sa iyo, Brooks. Bigo na naman tayo. Kailangang maghanap tayo ng isang bagay upang masira ang pamilyang ito. Alam ko na, may naisip akong magandang ideya. Tiyakin mo lang na uubra ito kay Brooks. Hindi si Brooks ang sinasabi ko, kundi ang kanyang mga magulang. Paghiwalayin natin sila at pawasakin natin ang kanilang pag-aasawa. Magaling! Gusto ko yan. Iibahin ko ang aking anyo. Magiging magandang babae ako upang akitin at tuksohin si Carter. Dumarating na siya. Good morning, Pogi. Pwede mo bang ituro sa akin yung opisina ni Mr. Carter? Oh, hello there. I'm Mr. Carter. Just call me Carter. How may I help you? Oh, hi Carter. I'm Lucy. I'm your new assistant secretary here. Ano, assistant secretary kita? Well, Lucy, it's so nice to meet you. That's strange. I didn't receive a memo about having a new assistant secretary. Oh, siguro nakalimutan lang sabihin sa'yo ng management. But if I were you, I will not worry about it. Yeah, tama ka. Let me show you your office. Oh, you're so sweet, Carter. I like you. Magkakasundo tayo nito. Right. Good morning, Carter. I'm so happy to see you again. Good morning, Lucy. Oh my, ang pogi mong tignan dyan sa suot mo, Carter. Litaw na litaw ang magandang kulay ng mga mata mo. Bagay na bagay talaga sa'yo. Maswerte ang mapapangasawa mo. Thanks for your compliment, Lucy. May asawa na ako. Ha? Bukang binata ka pa. Hindi halatang may asawa ka na, Carter. Kasi ang ganda ng katawan mo. Promise. Well, is there anything I can do for you? Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? No, don't worry about it, Lucy. I can get it myself. No. Trabaho ko nga sikasuhin ka. Okay, if you insist. Kung gusto mo, pwede rin kitang imasahe. It's okay, Lucy. Titiyakin ko na mahuhulog ka sa mga kamay ko. Hey, darling. Bakit ang napakaaga mo yata ngayong aalis? Kumain ka na ba ng almusal?
Don't worry about me, sweetheart. Bibili na lang ako ng kape at pagkain sa opisina. Nagmamadali ako ngayon. By the way, huwag mo na akong hintayin dahil gagabihin ako ng uwi mamaya, okay? Okay. Masama ang kutob ko. May nangyayaring hindi maganda sa asawa ko. Anong ginagawa mo, Carter? Oh, Father God. Lumalapit ako sa iyo para humingi ng direksyon. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa aking pamilya. Mula nang lumipat kami sa bahay na ito, naging magulo na ang aming pamilya. Ang anak kong si Tanner ay napabarkada sa mga masasama. Ang asawa ko naman, napapansin ko na nagiging malamig na siya sa akin. Dati magkakasama kaming magpapamilya sa pagdalo sa church. Ngayon si Brooks na lang ang aktibo sa church. Hindi na kami gumugugol ng oras bilang magpamilya. Oh, Father God, ipakita mo sa amin kung ano ang aming kamalian. Samahan mo po si Carter ngayong gabi. Ilayo mo siya sa anumang uri ng tukso. In Jesus' name I pray. Amen. Oh, sweetheart. Hello. Gagabihin ako ng uwi ngayon dahil marami akong inaasikaso sa opisina. Don't worry. Kakain ako ng hapunan kasama ng kaibigan ko, okay? Bye. Anong ginagawa ko, Lord? Nagsinungaling ako sa asawa ko. Tama ba na makipagkita ako kay Lucy kahit alam ko na mali ito? Please, Lord. Tulungan mo akong gumawa ng tamang desisyon. Namalik mata ba ako? Naging demonyo ang itsura ni Lucy. Oh, hi there, handsome. I'm happy that you decided to join me tonight. Oh, Lucy, it's you. I'm so excited na masolo ka ngayong gabi, babe. Tinawag mo ba akong babe? Oh, come on, darling. Alam ko naman na gusto mo rin ako. Kung hindi, bakit ka pumayag na mag-date tayo? I'm sorry, nagkamali ako ng desisyon, Lucy. May asawa akong tao. Sana mapatawad mo ako. Come on, darling. Ayos lang kung may asawa ka na. Alam ko naman na mas bata ako at sexy kaysa sa matanda mong asawa. Lagi kong nakikita yung mga titig mo sa katawan ko. Iyong iwa ko, Carter. Basta't iwan mo lang ang asawa mo. I'm sorry, Lucy. Hindi ko magagawa ang gusto mo. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Don't worry. Sikreto lang nating dalawa ito. I'm sorry. Goodbye, Lucy. Carter, no! Bumalik ka rito, Carter! Bahay namin ito. Lumayas kayo rito. Kapag hindi kayo umalis dito, wawasakin namin ang pamilya ninyo. Umalis na kayo sa bahay namin. Alis! Alis! Tanner, anak, ayos ka lang. Narinig ko yung sigaw mo. Mom, pinangungut ako. Parang totoo. May 3 demonyo sa bahay na ito. Sabi nila na kapag hindi tayo umalis dito sa kanilang teritoryo, wawasakin nila ang ating pamilya. Mom, natatakot ako. Ang daddy mo. Ipanalangin natin ang dad mo dahil masama ang kutob ko. Father God, please ingatan mo po ang asawa ko mula sa mga kamay ng demonyo. Saan man siya naruroon sa mga oras na ito, balutan mo siya ng dugo ni Jesus. Kinakansela ko ang lahat ng masasamang plano ng diablo laban sa kanya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Hindi pa tayo tapos, Carter. Oh, Father God. Salamat at binuksan mo ang espiritual kong mata. Salamat dahil ipinakita mo sa akin na isang demonyo pala si Lucy. Morgan.
Salamat at nakauwi ako. Hindi ka maniniwala kung anong nangyari sa akin ngayong gabi. Oh, darling, kami rin dito. Ang daming mga kakaibang bagay na nangyari sa amin sa araw na ito. Katulad ng ano? Pinangungot ako, Dad. At nakakita ako ng 3 demonyo. Pinagbabantaan nila ako na kapag hindi tayo umalis dito sa teritoryo nila, wawasakin nila ang pamilya natin. Ako rin, Ma'am, Dad. Tuwing gabi, hindi ako makatulog. Dahil pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Alam ko, mula nang lumipat tayo sa bahay na ito maraming di maipaliwanag na mga bagay ang nangyayari sa atin. Pakiramdam ko na may hindi nakikitang pader sa gitna natin. Iyan din ang nararamdaman ko. I'm so sorry. Kasalanan ko. Ako ang ama ng tahanan sa pamilyang ito pero hindi ko kayo ginabayan ng tama. Alam ko kung bakit nangyari ito sa atin. Bakit? Ano ba ang lagi nating ginagawa sa tuwing lumilipat tayo ng bahay? Oh yeah. Lagi nating pinapahiran ng langis ang buong bahay at nananalangin tayo. Pinapalayas natin ang mga territorial spirits na nakatira sa bahay at inaanyayahan natin ang banal na espiritu na lumagi sa ating tahanan. Tama kayo, mga anak. Hindi natin pinag-pray ang bahay na ito. At hindi rin natin pinahiran ng langis ang buong bahay bago tayo lumipat dito. Kaya andito pa rin sa loob ng ating bahay ang mga territorial spirits. Kaya, Tanner, Brooks at Sweetheart, bilis at kunin ninyo ang ating langis at palayasin natin ang mga masasamang espiritu na nakatira sa bahay na ito. Yes, you are evicted territorial spirits. Hindi ninyo na ito teritoryo kundi bahay na namin ito. Yes, palayasin ang mga squatter na espiritu. Wag! Huwag ninyo kaming paalisin dito! Teritoryo namin ito! Wag! Wag! Youth on the Rock. Jesus is the rock. For young people and old alike, please like, share, and subscribe to our channel.